Pastora Dilema, si Katika, magandang Kathleen Perez. Magandang gabi po, Ate Kathleen. At si Ate Jenny Dubula. Magandang gabi po sa inyo. Ngayon naman po, ihanda po natin ang ating mga tenga, ang ating mga puso sa makikinig po ng salita ng Panginoon. Ang ating tagapagsalita sa gabi ito ay ang ating pong si Ate Joyce. Magandang gabi po, Ate Joyce. Magandang gabi sa lahat na nandito kahit na nandito sa prayer meeting. Magandang gabi sa lahat at nawa pagpalain tayo sa gabi nito na may pag-pray natin po ang lahat ng dapat natin pag-pray na leading tayo ng Holy Spirit. But anyway, ito po, sino po sa Bible, sa Matthew 28 po, verse 16 hanggang last verse. Hello? Meron po ba sa Bible? Okay. Okay. Makita. Okay. Pumunta. Okay. Yes. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y mahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Start po natin sa 17. Focus po ako. Una sa lahat po na 17 nga ba? Okay. Okay. Sa 18 pala. Sa 18. Okay. Dito po na lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, binigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan ng lahat at sa lupa. At habang kumahayo kayo, gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyong tandaan ninyo. Ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan. Kapatid, ito nung sa 18, sa verse 18, nung ito na yung nalaman ko na yung purpose ko sa buhay, ito na yung panawagin sa akin ni Lord sa buhay, kung ano ang gift na meron ako, na pinagkatiwalaan niya ako, binigyan niya ako ng kalakasan, ng kapangyarihan, na i-share ang good news ng kapayapaan. Ng kapayapaan. At nung noon niya pa sinasabi ito sa akin, pero hindi ko siya masyadong naiintindihan. Akala ko binabasa ko lang, yun pala kinakausap na ako ng Panginoon dito. Pero ganun pa man, unti-unti, nakakapag-share ako sa Amerika. Nakakapag-share ako sa Amerika at naa-amaze ako sa Panginoon dahil kahit na wala po akong kaalaman masyado sa Bible, pero pag inutusan na ako ng Lord, ng Holy Spirit na mag-share ng salita, pakilala si Jesus, nangyayari po dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit na nasa akin, nangyayari po yung kalooban ng Panginoon dahil sa inutusan niya ako. Kasi sinabi niya sa akin na ibinigay niya na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Nung sinabi niya to sa akin, naging bold ako, hindi ako marunong, hindi ako nangangamba, hindi ako natatakot, talagang dahil sa udyok ng Holy Spirit, dahil alam ko na yung purpose ko sa buhay. Talagang
pinangatawanan ko po yun na i-share siya sa Panginoon kasi gusto ko ring malaman ng mga tao na kung gaano kabuti ang Panginoon sa aking buhay. At gusto ko din yun na malaman ng mga tao sa kapaligiran, maranasan din nila yung mga nararanasan ko. Yung mga naranasan ko, gusto ko maranasan nila. Pero paano ba? Paano ba natin gagawin yun kung hindi natin bubuka yung bibig natin? Kung hindi natin hinahangad na ma-share ang Panginoon sa mga tao. Yung lagi din lang natin sinasabi na gusto mong mag-share, gusto mong mapakapagdala ng kaluluwa sa paa ng Panginoon. Pero yun ba gusto lang natin gawin o talagang minimithi natin na maabot natin yung mga kaluluwang ito na nangangailangan ng kapayapaan, ng kaligtasan, ng liwanag. Yung, yun ba yung desire ng puso natin? Kasi ako, nung nalaman ko, yung kaligtasan ko na gusto kong iparating sa mga tao, yung love, yung love ang una kong hiningi sa Panginoon. Kasi sabi ko, Lord, hindi ko magagawa lahat ng ito kung di ako marunong umibig. Hindi ko mapapakita ang ikaw, Kristo, ay nasa akin kung di ako marunong umibig. Kaya yun ang hiningi ko. Matuto muna akong mahalin. Ibuhos sa akin ng Panginoon yung lahat ng pagmamahal na kailangan kong gamitin para makashare ako at makapagdala ng salita sa Panginoon. Pangalawa, yung passion ko. Yung passion ko, yung hangad ko talaga na naabutin sila, na talagang na handa man ako, hindi, saan man ako naroroon. Pag may nakita ako at may nabudyok ng Holy Spirit, na i-share mo yon, sinishare ko talaga. Sabi ko, Lord, basta ang kapangyarihan na yung pinagkaloob na sa akin, yun ay magamit ko na luluwalhati mo sa panganong ito. Lagi kong nakakalimutan, hindi ko nakakalimutan ang purpose ko, ang mission ko, ang vision na binigay sa akin ng Diyos, na kahit saan ako pumunta, alam ko na ang purpose ko, kahit saan ako magpunta, pwede akong mag-share at hangad ko rin naman na mag-share sa mga tao. Kaya, ako lang na siguro sa mga bawat leaders, maring ang mga pastor, yung ibang mga pastor, maring hindi pa rin nila alam ang purpose nila eh. Pero pinaka-importante para sa akin, para sa atin lahat, na malaman talaga natin kung anong calling, ang purpose sa buhay, na kailangan din yung obedience ba? Yung obedience na ano pa yung purpose mo sa buhay? Kasi may purpose ka kung hindi ka naman obedience na gawin sa katuparan, yung purpose mo, yung calling mo, kung hindi ka magiging obedience. Para sa akin, sa pagsunod ko sa Panginoon, doon ko nakikita yung kapangyarihan niya, na kahit na wala akong masyadong alam sa Bible, pero yung puso ko, pero yung purpose ko, pero yung Holy Spirit na nasa akin, nangyayari ang lahat ng yun dahil dumepende ako sa Holy Spirit at hindi sa sarili kong kakayanan, hindi sa sarili kong kapangyarihan, not by might, not by power, but the Spirit of God. Yun po yung mga na ano natin na sa ngayon na ang church natin nire-revive. Yun yung nakikita ko, nire-revive ng Panginoon na ang church na yun yung mangyari na yung kalooban niya sa church natin. Kaya bilang ako, as a leader, ngayon na nandirito ako, I try my best na magawa ko yung calling ko as a leader, as a encourager, as a worshiper, as a evangelizer, as a prayer warrior or intercessor. Yun po yung inaano ko po yung dinidesire ko sa puso ko po na magawa ko ang lahat ng yun dahil yun po yung purpose ko sa buhay. Merong mga bagay na hindi ko lahat nagagawa, pero desire ko lahat na ma-accomplish ko, pagtagumpayan ko lahat ng pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Kasi kung sabi nga niya, binigyan kita ng mga marami at nag-expect ang Panginoon na gagawa ka rin ng marami dahil marami siyang ibinigay sa akin. Kaya nung sa pakiano po sa Matthew, awit 2 verse 5, ito po yung mga
mga panalangin ko na Bible. Ano ba yun? Awit 2 verse 5. Teka muna. Or 8. Maybe, I think it's 8. Ito yung salita na tumatak sa puso ko, sa isipan ko na lagi akong kinakausap ng Panginoon dito. Hingin mo ang mga bansa't ibibigay ko sa iyo. Maging ang buong daigdig ay ipamamana ko. Ito po itong salita na doon, tuwing nananalangin ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, libo-libong soul ang hinihingi ko sa iyo. Unlimited soul ang hinataas ko sa iyo na maabot sila ng panalangin ito na makakilala sila sa iyo. Hinihingi ko ang bansa, sabi mo, bibigay mo. Ito yung pangako ng Panginoon. As an evangelizer, as na nag-share ako ng Word of God, lagi ko itong i-declare, lagi ko itong ipinapaalala sa Panginoon, lagi ko nilalagay sa puso ko na ako ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan para mag-share ng good news of peace na magmula kay Kristo. Hinihingi ko ang bansa, sabi mo, ibibigay mo, at kahit hingin ko ang daigdig, ay paubaya mo. I'm speaking unlimited soul bowing down on His feet to glorify His name. Yun yung mga tuwing nananalangin ako at hindi naman ako pinapahiya ng Panginoon. Hindi niya ako pinapahiya kasi kahit saan ako magpunta, kahit saan ako makarating, nakakadala, nakakahipo, nakakashare ako ng mga tao na ipakilala ang Diyos. Ang kabutihan ng Diyos, ang kaligtasan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Yun yung lagi kong hinihingi sa Panginoon at hindi ako napahiya sa Panginoon dahil dahil sa nakikita ng puso ng Panginoon ng puso mo na gusto mong makarating at hindi at ibibigay niya sa iyo. Ibibigay niya yun. Basta niya sa iyo yun, yung mga tao yun, minsan nasa harapan na natin siya. Hindi na mo na kailangang sumigaw sa kalsada, hindi mo na kailangang abutin sila, kundi ang Panginoon mismo ang magdadala sa atin. Yun ang experience ko sa akin. Siya na mismo naglalagay sa harapan ko kung kanino ko at sino, paano ko sila i-share. Yun po yun yung desire ng puso ko, yun yung love, yung passion ko, yung purpose ko, yung obedience na maisukatuparan ko ang pinapagawa sa akin ng Diyos na yung banal na takot, yung banal na paggalang, yung banal pagpakumbaba. Takot ako na hindi ko may katuparan to yung mga pinapagawa sa akin ng Diyos kasi ayaw kong maranasan yung mga wrong decision ko na mayroong consequences. Kaya kahit hindi ko alam, kahit hindi ko kaya, kahit nagdududa ako o nag-aalin ako, ginagawa ko siya kasi may banal akong takot sa Diyos at alam ko ang panawagan ng calling ko sa Panginoon. Salamat po. At sa mga taga Roma 15 verse 20 to 21, 15 verse 20 and 21. Ito yung salita na tuwing nananalangin din ako, hinihiling ko sa Panginoon na ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na wala pang alam tungkol kay Kristo upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. Ito, maano to minsan kapag para sa akin po na hindi po ako basta-basta kung alam ko ang mga tao ay nakakilala na sa Panginoon, na share na sila ng Word of God, hindi na po ako mag-aabala pampuntahan sila. Kasi meron na pong nagtanim o meron na pong nagtanim sa kanila, meron na pong pundasyon na nailagay sa kanila. Kaya yung sa paghahayo ko, pag alam ko na nakakilala sa Panginoon, pinapollow up ko lang. Pinapollow up ko lang ang bilang isang Kristiyano kung paano ba talaga mamuhay at kung paano ba magkaroon ng relasyon. Kasi po minsan nakakalimot ang mga kapatiran o sino mang mga Kristiyano na ang relasyon ay nawawala na. Yung mga minsan nanduro na sila, may pundasyon na sila, pero ang nangyayari,
dahil nagkakaroon sila ng mga kamuntuhan na they are still living in yung worldly. Kaya yung pundasyon na yun, kailangan ipaalala sa kanya na meron na nga nagbabackslide kahit akala nila ang tama pa silang pundasyon, nasa tama pa silang linya o dinadaanan na akala nila na minsan kahit na nagsisimba ka, hindi nila alam na nasa ministry, meron na palang na ano na i-encourage din po nila natin ito na akala nila nasa tamang lugar para pero nandun na po pala malamig na po sila o malinggam-gam. Praise God. Pero ang aking hangad ko talaga ay may pangaral ito sa mga hindi pa nakakakilala, pangalawa pa lang yung paalala sa mga kapatiran. Subalit tulad ng nasusulat, makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya, makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya. Kaya ito, mga kapatid, makakakilala ang hindi pa nakabalita tungkol sa kanya. Paano ba natin mapapakilala, paano ba makakakilala ang hindi pa nakakakilala kung walang nag-share sa kanila? Paano makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya kundi tayo mismo na nakakilala sa Panginoon, accountability tayo. Ano yun yung accountability, ano sa Tagalog, accountability, binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan ng gawain para ipakilala sa Panginoon, para makakilala rin sila, para magkaroon din sila ng pagkaunawa, para marinig nila ang tungkol sa Kanya. Sa pamamagitan natin bilang mananampalataya, leaders, pastor, member, hindi lang sa pastor ibinigay ito na yung leader na i-share na makarinig ang mga tao at para makaunawa ay hindi lang sa mga pastor. Kahit sino sa atin, members ka man, leaders ka man, admin ka man, o sino ka man, lahat yan binigay sa atin para maabot natin ang mga ito na makakilala sila at makarinig. Yun lang po, I pray na sa prayer meeting na to let's focus talaga na maikalat ang salita ng Panginoon. Amen po. No, thank you po. Yun lang po.